92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Magandang hapon, Metro and Mega Manila! Gayon din sa mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio, pati na rin sa 97.5 FM Radio Jensen. At syempre naman kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Churba! Kaya naman eto na nga po, wag na nating patagalin pa mga ka-vibes, lalo na po sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Tayo po ay live din. Pwede nyo pong buksan ang inyong mga telephones. Ayan, habang nakikinig rin sa inyong mga radio, sa mga team bahay. Ayan, mga team workers dyan. Live na live po tayo sa ating YouTube. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At syempre na nga, eto na nga mga ka-vibes, kasama na natin one of the most fearless, multi-talented artist of her generation, an actress, an screenwriter, and a director. Let's all welcome dito sa ating himpilan sa programang Banana Crew, dito mismo sa 92.3 FM Radio Manila, ang nag-iisang Bella Padilla. Hello! Hi! Kamusta? Dito ka pala, best friend ko, Kim Churba. Yes! Kamusta naman? I'm good. Galing kami ng iba-ibang kapamilya shows dahil pinapamalita namin ng MMK Part 2 episode. Kaya ayan. Yes. Ito na nga po, pwede po bang pag-greet muna daw po ang mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, mga nanonood po ngayon? Yes. Live. Ayan. Oo, maraming salamat for having me. And of course, magandang hapon po sa lahat po na nakikinig dito sa Banana Crew. Hello po sa lahat na nakikinig ng 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes. Hello po. Ayun, eto na ang unang tanong kaagad. Kamusta naman po si Stella? Ako, nagbabalik na siya. Grabe, bumalik na yung mga tattoo niya. Nakita niya na ulit si Fidel. So, I think she's back. Ay, oo nga. Actually, marami pong nakaabang dyan. But of course, una sa lahat, pwede po ba tayong mag-trip down memory lane muna? Mm-hmm. So, let's talk about your early acting days po to where you are now na po. Okay. So, paano niyo po masasabi na ang Bella ay iba na ngayon compared po sa noon? Siguro, ano bang difference? Actually, parang same lang naman yung parang enjoyment ko sa work, ganun pa rin naman. Yung pagkamahal ko sa trabaho, if anything, more pa ngayon. Mas na-enjoy ko nga siya lalo actually ngayon. Parang nakita ko na talaga yung kumbaga, ano yung gusto kong mahalin sa buhay ko. At ito yun, yung trabaho ko. So, iba yung appreciation ko right now for my work, for the film industry, for the people I work with, yung mga nakasalamuha ko. So, yung difference lang siguro is lumalim lalo yung drive. Akala ko dati parang habang tumatanda ka nawawala siya, but actually, I think in my experience, baliktad. So, yeah. Mas nagiging, ito, gusto ko pa rin gawin. Patuloy. Pero ang dami nyo nga pong mga naging roles. Ayan. Ano po ba yung pinakamalapit sa puso ninyo? I would say may ilan akong paborito. Like sa TV, I would say ang isa sa mga paborito kong character na na-play ko ay si Carmen, ang probinsyano. Lahat ng MMK guestings ko tumatak sa akin kasi hanggang ngayon tinatag pa rin ako sa mga episodes na yon. So, natutuwa ako kasi nakaka-relate yung mga kapamilya natin pag nanonood sila ng MMK. And MMK is a very iconic show. Lahat tayo, kasama nating lumaki ang MMK, kasama nating tumanda ang MMK. Kaya, yun, may guestings ako sa MMK na tatak sa akin, like sa utak ko and sa puso ko. Parang masyado siyang na-ingrain sa akin. Sa pelikula, I would say, Isang Daang Tula para kay Stella is very special to me. Diyan kami una nagkatrabaho ni JC. Diyan nag-umpisa yung mahaba naming samahan. Doon nag-umpisa yung 6 na pelikula namin. So, that will always parang hold a special place in my heart. Meet Me in St. Gallen is one of my favorite films also. Parang it was my, it was my first, not naman mature, pero parang mas malalim na yung kwento, yung love story, hindi na siya pambata. So, I think yun yung unang beses na naka-experience ako ng ganong kwento sa Meet Me in St. Gallen. And of course, 366 kasi yung first movie na dinirect ko. So,
there's a few na tumatak sa akin. So, since you've mentioned na rin po na nagda-direct na rin kayo, so, paano nyo po na-handle since transition siya mula acting scene to directing? I think swerte ako na nag-umpisa muna ako as artista. Kaya nung nag-direct ako, medyo naiintindihan ko na ano yung mga ayaw at gustong gawin ng artista sa set. Kasi minsan, I guess yun yung hindi siguro alam or baka hindi nararamdaman ng mga ibang directors namin. Yung minsan may dinadamdam yung mga artista sa set or may gusto silang sabihin or may naiisip sila para sa character nila pero hindi nila alam paano i-express. But now since I came from that side of the screen first, nabaon ko siya sa pag-direct ko. So, ang swerte ko, kasi I have, in my own terms, parang feeling ko I have the best of both worlds. Tapos marami akong mentors na tumulong sa akin. Si Direk Irene Villamor, Direk Joyce Bernal, mga cinematographers na napakababait, Pao Orendain. So, dami kong mga mentor na hindi madamot sa knowledge nila, na talagang tinulungan ako para i-guide ako kung anong boses ko as a director. So, paano nyo po nababalance yun, yung pagiging artista nyo, writer, and director? Ako sa tingin ko, pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi siya problema. Lagi ka makakahanap ng oras sa lahat ng gusto mong gawin. So, hindi po totoo yun, parang nawawalan ka na ng oras? Yeah, no. Pag nawawalan ng oras, hindi lang sa bagay, yung tao para sa'yo, ibig sabihin na yung kanilang kasama. Yun kasi yun. hindi niya gusto Hindi kanya ginawa ng oras. So, ayun, ang sakit. Tandaan niya yan. Ba't pag galing sa'yo, masakit? Yeah, yun na talaga yung branding ko. Mapanakit talaga ako. Ito hindi ko na rin alam. Ito na nga po, what happened, Bella? Chares. Pero ito na nga po, mapunta naman po tayo dito sa episode 2 na po ba ito ng MMK? Part 2. Ayan, part 2 na po. So, nung nalaman niyo po yung role ni Nadia, paano niyo po siya, paano niyo po siya dinamdam? Paano niyo po siya, okay, Nadia, medyo mabigat. Mabigat, oo. Hindi nga medyo, mabigat na mabigat talaga siya. Oo. Totoo po yan. Pero what made you say yes to this project po? First off, from an actor's perspective, tinanggap ko siya kasi very challenging. Like, dahil kakabalik ko lang ulit sa Pilipinas, gusto ko makita ulit or maalala nila kung ano yung kaya kong gawin. So, this was that for me. This episode was that for me. Parang ito yung, hi guys, I'm back. So, parang yun yung MMK parts 1 and 2 for me. Second, it's very relevant. Ang daming Pilipinong kailangan makalaman na may ganitong nangyayari. At ang daming nagiging biktima na Pilipino sa ganitong sitwasyon, yung mga scam hub. Bago ko tinanggap tong role, may napakinggan akong podcast nung March na ganitong yung kwento. Lalaki yung nagkukwento sa isang UK na journalist na yun, dinakip siya, ilang buwan siya nagstay sa Myanmar sa isang scam hub na labag sa kalooban niya dahil ang akala niya, magtatrabaho siya ng maayos. Nagpadala siya ng application, graduate siya ng college, nagbayad siya ng agency fee. Pagdating niya doon, yun, nakidnap siya, din na siya sa Myanmar, tapos pinagtrabaho siya bilang isang scammer. So, nagbago yung buong buhay niya. He was hurt mentally, emotionally, physically, financially. Nung nabasa ko yung character ni Nadia, nakita ko yung similarities and sabi ko, parang feeling ko in a way, parang meant to be na nabasa ko tong script kasi kakarinig ko lang no story na yun eh. And personally, mahilig ako mag-travel mag-isa. So, nung una ko narinig yung podcast, pinadala ko siya sa lahat ng kaibigan kong babae na nagta-travel mag-isa palagi. Na guys, pakinggan niyo to ha, may ganito palang nangyayari. To give awareness na rin po sa kanila. Oo, kasi yung ibang mga dinala dun sa scam hub, hindi naghahanap ng work. Yung iba dun bakasyonista lang, dinakip dinala sa Myanmar. So, sabi ko, guys, may ganito palang nangyayari sa mga Pilipino ngayon na, so ingat-ingat tayo, ganyan. And then, the script fell into my lap. I read it and I was like, we need to let people know about this. Like, nangyayari pala to. And in fact, makikita nila sa part 2 later, the scam factories are fully functional again, like all over, hindi lang sa Myanmar. Even dito sa Pilipinas, may nag-close down na scam factories sa Cebu a few weeks ago. It was on the news. So, these are things na we should talk about, you know, like, lalo na dahil ang binibiktima nila mga taong gustong lumaban ng patas, mga OFW, mga, alam mo yun, ako mas dun ako nagagalit na parang, yung mga tao, sumusubok lang naman sila na magkaroon ng trabaho. Gusto lang naman nila magpadala ng pera. Gusto lang naman nilang mabuhay. suportahan yung pamilya nila, mag-survive.
nangarap sila na baka tumaas yung sweldo ko konti, tatanggapin ko to, tapos lolokohin ka, dadaling ka sa ganung lugar. So, for me, ang laking injustice nun. So, I would like for more people to find out about this situation at wag natin siyang i-take lightly. Kasi, nung lumabas yung first episode namin, nagulat ako sa dami ng taong nag-direct message sa akin na ganito po yung nangyari sa kuya ko, hindi ko alam na ganyan pala kalala sa loob ng Scam Factory kasi ganito lang yung kinuwento niya sa amin. Minsan, di ba, parang meron pang instances dyan na hindi pa nga siya yung parang pupunta talaga doon specifically, pero nadakip siya. Yeah, yun. Maraming ipapakita sa part 2 na meron doon mag-honeymoon lang dapat. As in, travel agency yung binayaran nila tapos napunta sila sa Myanmar. So, yun yung diniscuss din sa podcast na pinakinggan ko sa UK. Mga bakasyonista, parang alam nila magbabakasyon sila sa Bangkok. Tapos parang ilang hours na sila sa van, nakatawid na sila ng, parang may river na sila na tinawidan, may roro na sila na sinakyan. Na parang, hindi na to Bangkok ha, nasa ibang bansa na ako. Nagulat na lang sila, ilang buwan na sila nasa Myanmar. So, I think awareness is definitely key. Yes. So, sana maging mapagmatsyag tayo, manood tayo ng balita, huwag tayong TikTok lang ng TikTok, huwag tayong sasayaw-sayaw lang lagi online. Alam mo yun, inform yourself, follow social media sites of news, di ba? Ang dami naman ang daming news sources sa Pilipinas. Tapos, alamin natin alin yung fake, alin yung totoong balita. Tsaka marami din po talaga mga cases ngayon na hindi na nabibigyan ng pansin. Yes. Kasi I myself, ako na-experience ko, hindi naman siya like scam ha, pero na-experience ko kung paano bigla na lang na-kidnap, nawala yung father ko. So parang sa akin, medyo mabigat din. So hearing your story is very parang medyo personal yung touch. So totoo yun mga ka-vibes na dapat lagi tayong aware sa mga nangyayari sa atin. Huwag natin yung parang isipin na medyo light lang siya. Kasi it's not. It's not. I'm sorry, I didn't know. Yeah, it's okay. Parang naano ko lang siya. Parang medyo nakarelate ka. Nakarelate yan. Pero if ever na ikaw mismo, si Nadia, dun sa scene na yun, ano yung gagawin mo? Alam mo, sa totoo lang, nung piniplay ko si Nadia, ang tumatakbo sa isip ko is siguro kung ako to hindi ako makakatakas. Kasi ang hirap eh. At saka parang siya kasi ang tapang niyang tao. Meron siyang pinaglalaban ng 2 maliit na anak. Nung umalis kasi siya 3 years old lang, tsaka 4 years old yung anak niya. Parang kung ako personally as Bella, I don't know if I have anything to fight for na that great, na lalaban ako everyday para tumakas. Yung biggest why mo, no? Oo, parang wala pa ako sa ganung mindset. So, ako, nagpapasalamat ako na yun, lumaban siya, nakalabas siya doon na buhay pa siya up to this day at ngayon naririnig natin yung kwento niya at pumayag siya na ibahagi yung kwento niya sa MMK para matuto tayong lahat. Kasi hindi lahat magsusurvive sa ganong situation. At actually, mapapanood niyo siya sa part 2 mamaya. Hindi talaga lahat nagsusurvive sa ganong situation. Parang she's one of the few who got out. So, personally, I wouldn't know kung makakaalis ako doon. Kasi hindi ko alam kung may ganun akong strength sa katulad ng strength ni Nadia. So, yun. Ako natatakot ako isipin na mapunta ako sa ganung situation. Pero if ever, na-meet mo ba personally yung mga sila? So, si Nadia was able to speak to Ma'am Charo and a few of the staff of MMK and our researcher. But kasi right now, ang alam ko, nagpapagaling pa rin siya. Kasi she was rescued in February. So, medyo fresh pa yung mga nangyari. Nung nag-taping kami, patapos pa lang ang May. So, fresh na fresh. Grabe kasi yung trauma na pinagdaanan niya. Yung mapapanood nyo sa part 2 mamaya, syempre, kailangan fit pa rin siya for audiences watching. So, condensed siya. Iba yung araw-araw mo siya pinagdadaanan for 48 days, 45 to 48 days siya in captivity. Iba yung minuto mo hinihintay yung 48 days, hindi mo alam kailan ka makakalabas. Iba yung hindi mo alam kung papakainin ka today or hindi. And on most days, hindi. So, yung haba nung suffering niya, I'm sure malakas yung naging epekto sa kanya, malakas yung trauma sa kanya. So, I didn't want to push it also. I didn't want to say na kailangan ko siya ma-meet or parang gusto ko siya makausap bago kasi gawin tong fresh episode. Pa rin. Oo, ayoko siyang tanongin na parang anong feeling nung nandun ka or parang paano ko gagawin tong role na to. Parang it's my job as an actor to figure that out on my own. So paano mo yung pinaghandaan emotionally and physically? Very swerte ako to begin with. Ang ganda ng script.
This was written by Akim. Writer din namin siya sa Showtime. Ang ganda-ganda ng pagkasulat niya. Sa lines pa lang maiyak ka na eh. Nung nag-script reading pa lang kami. Apektado na ako nung binabasa ko. So, I didn't really have to... Yung situation lang that Nadia was in, hindi mo na kailangan masyadong humugot. Parang makita mo lang yung location na pinili ng director namin at ng location manager namin. Kikilabutan ka na pagpasok mo dun sa hallway kung saan kami nag-shoot. I tried to change myself physically. I consulted a nutritionist to lose weight for days 3 and 4 ng taping. Kaya kasi pala, pumayat ka talaga. Nagpapayat naman din talaga ako the last few months. Pero sinagad ko talaga siya for this role. Kasi yun nga, 45 days siya hindi halos, konting-konti lang yung kinakain niya, halos tubig lang. So, gusto kong magmukha siyang totoo. So, yun, my makeup artist Ate Tess helped me achieve the look of Nadia. We tried to stay as true as possible dun sa character. Emotionally, I asked for guidance from our director, but swerte ako because he guided me pero he allowed me to play with whatever emotions I was feeling also. And yun nga, katulad na sinabi ko kanina, yung location pa lang maapektuhan ka na, yung fact na lahat ng ka-eksena ko, kumuha kasi talaga sila ng Chinese na mga parang guards, but Chinese nationals. Yung fact na hindi ko sila naiintindihan na pag nagda-dialogue sila, natatakot na talaga ako pag nakikita ko sila sa set. So, naging madali yung trabaho ko dito sa MMK because everybody really brought their A-game to set. Ano naman yung eksena or scene na talagang tumatak sa'yo? Kinuwento ko to kanina sa Kapamilya live chat. May isang eksena na nakita sa teaser na parang pang ilang linggo niya na dun sa torture chamber. And parang siguro dala ng gutom at saka sama ng loob din sa sakit ng katawan, sa ilang araw na hindi mo na rin alam kung makakalabas ka ba o hindi. Parang nag-hallucinate siya. Nakikita niya yung anak niya, na lalaki yung panganay. So yun yung eksenang paborito ko sa part 2. Yun yung eksenang hindi ko in-expect na pinaka maapektuhan ako nung taping. Na meron kaming blocking na nakaset and sinunod ko yung blocking, but we also went above and beyond. Na pati yung mga cameraman gumalaw din, which minsan kasi sa isang taping day, meron kang mararamdaman na gano'n na magic, na hindi kayo nag-usap-usap pero gumalaw kayong lahat. And this is that scene. So I'm excited for people to watch this specific scene. Naku, kaabang-abang yan. And for sure, sa mga ka-vibes natin ngayon, marami nang nakarelate at ngayon pa lang talaga nag-message na sila sa mga kapamilya nila, sa mga friends nila, 'di ba, sa mga ka-vibes na mag-ingat ka, 'di ba? This is the time na parang magulat tayo, magising tayo na kailangan natin talaga magdoble ingat, 'di ba? Tsaka tanungin natin yung mga kapamilya natin, kahit sabihin nila okay sila, magtanong tayo, diba? ano Okay ka lang. kamusta lagay mo dyan, nasan Correct. ka? Pero ito na nga. Yes. Maiba naman tayo, medyo mabigat ang Oo ating nga. pag-uusapan. Yes. Hinga muna tayo ng kaunti, mga ka-vibes, di ba? Ito na nga. Kamusta na si Bella? Sino ba si Bella sa likod ng camera? Ako? Sino ba ako ngayon? Wala naman. Sino ba ako today? Charot. Today promo kami today. So, busy girl. Sino ba? Wala, normal. Ganun pa rin. Kung sino pa rin yung dating Bella bago ako umalis. Same pa rin. Tawa-tawa lang kami lagi ni Ate Tess. Si Ate Tess ay napakatagal ko ng makeup artist. Probinsyano pa lang. So, ano ko na yan, bestie ko yan. Yan ang papalit talaga sa ang Becky si Ate Tess. Joke lang. Wag niyo ipaalam. No, yan, kami lagi magkasama sa trabaho ngayon kasi we're starting isang daang awit para kay Stella. So, halos araw-araw kami. We also just got back from Doha and Kuwait. Naki-celebrate kami kasama ng mga OFWs doon with TFC. We celebrated Independence Day with our kababayans in Doha and Kuwait. So, I would say I'm in a very good place. Busy, but I like being busy. Workaholic ako, so nag-enjoy ako ngayon. Kamusta nyo naman? Like, paano yung nababalance yung personal life, diba? Kamusta ba yung puso mo? Right now, I would say, nakafocus talaga ako sa work. Parang, medyo ganun ako, parang akong horse. Baka dahil pinanganak ako ng Year of the Horse. Parang ako may ganyan, may blinders. Very focused lang dito sa goal. Pag work lang, parang ganun. Hindi ka mabilis na distract? Never ako na-distract. Yan yung kahit anong mangyari, hindi, Ang labo nung sinabi ko, yun na yun. Pero ito na nga, hirap. Actually, ito na nga yun. Kasi nakita ko rin to, napanood ko rin to sa iyong TikTok. Ayan, yes. Nagbabalik na si Stella. So, paanong pagbabalik ba ang aabangan ng mga ka-vibes natin dyan? Naku.
Ano ba? Inaabangan ko rin yan, actually. Actually, nagulat din kami kasi September of last year pa naman namin in-announce na may part 2, yung isang daang awit para kay Stella. Reveal yung title last year. Pero, yung script, hindi pa siya ready last year. So, parang at saka before last year, 2019 pa lang, nagpaparamdam na sila sa amin na magkakaroon ng part 2. Kasi, lagi yung na-request sa amin, sa lahat ng naging pelikula namin ni JC, ito yung talagang hinihingian ng sequel. And, nakakatuwa kasi nung nag-drop yung look test teaser, di ba usually pag nagsabi ka ng, guys, panoorin niyo, may bago ako, whatever, lagi ang comment, okay po, manonood ako, or thanks, or like, oh, good job, ganyan, whatever. Ito, yung paragraph yung comments. Nung pinanood ko to, nung high school, naaalala ko, kasama ko sinang ganyan, tapos nakatag yung mga kaibigan nila. Totoo. College ako nung napanood ko, ang ganyan-ganyan. Meron pa akong nakita. Teka lang, napanood ko to, iba pa kasama ko. Or may napanood ako, kami pa, nung nanood ako nito, ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya. So, di ba? nakakatuwa kasi yung audience namin ng Isang Daang Tala para kay Stella grew up then with us. So, I'm excited to see how nostalgic Isang Daang Awit para kay Stella is gonna be for them. Kasi for me and JC, definitely, it will be very, very nostalgic. Kasi yun nga yung unang work namin. Nagkakahiyaan pa kami nung trabaho namin na yun. Very memorable din kasi yung mga eksena, yung sa Mount Arayat, dun sa school namin, sa Pampanga. So, babalikan kasi namin yung ibang mga lugar kung saan kami nag-taping before. Anong klaseng sakit naman daw ang maibibigay ngayon? May sakit ba? Or kahit pa paano, may ano pa rin? Magiging happy ba ito? Parang kang spinike sa face eh. Iyak talaga kung iyak eh. Ganun yung dati. Parang kang volleyball sa face. Ganun yung pakiramdam dati. Nung napanood ko yung Stella Ha, ngayon mahapdi siya. Parang kang sinugatan tapos linagyan ng calamansi. Ay, mas lalong masakit. Mas masakit. Ihahanda na natin yung puso natin. Maghanda kayo ng bimpo. Ay, grabe, bimpo na. Hindi na tissue, bimpo. Maghanda kayo ng emotional support group pagkatapos. Gawa kayo ng group chat. Ayan. Oo. Or kaya kung gusto nyo, makipagbalikan kayo dun sa... Huwag niyong gagawin yan. Oo. Dapat nag-mature na tayo guys. 8 years na yung lumipas. Huwag natin gawin yan. Pero ano naman yung mga message mo sa mga fans mo na laging nakaabang sa'yo? Yes, thank you so much. Nagulat kami sa 5 million views in less than 24 hours para sa Isang Daang Awit para kay Stella. Maraming salamat po. JC, in behalf of JC, Direk Jason Paul, and everybody, Kyle also from Isang Daang Awit para kay Stella. Maraming salamat po sa laging pag-abang sa mga ginagawa namin. Yun po. Salamat din po sa lahat na nanood ng part 1 ng MMK, The Traffic Story. Part 2 is coming out po tomorrow. Actually, showing na po siya sa I Want TFC. Kung gusto niyo pong mapanood yung director's cut. Kung gusto niyo naman pong mapanood yung linear episode, showing po siya tomorrow, Saturday, June 14. Babasahin ko lang yung buong yung buong details. Ito na. Linear episode will air this Saturday, June 14, 8:30 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, and All TV. Ayan. At yung episode title, pwede po kayong makipaghulaan. Favorite ko dati yan pag nanonood na MMK eh. Yung manghula ka, tapos itatext mo. Yes, ng title. Yeah, diba? Nag-text ako dati, kinukwento ko. Nag-text ako, nahulaan ko, tapos hindi ako nanalo ng 10,000 pesos or 300 pesos na load. Bakit? Sana bukas mahulaan ko na. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung title ng episode. Hindi ka nanalo? Hindi ako nanalo, pero tama ako. Sayang, may nauna sa'yo. Oo, motorsiklo yung title na Sino naalala ang ko bumida dito? Hindi ko na maalala yung video, pero yung title, galit na galit ako kasi riniguluhan niya yung tatay niya ng motorsiklo. Yun yung story nun. But anyway, hulaan niyo po sana ang title at i-text niyo bukas kung sa tingin niyo tama yung hula niyo. Yan. At eto na nga. Eto na, Miss Bella Padilla. Ngayon, meron kasi kami ditong segment na tinatawag. Ano yan? Ayan. Sasagot ka lang naman. Based sa baraha. Ayan. Dito. May manghuhula factor pa. Hindi, meron po mga Nakakatakot ito meron po mga katanungan dito okay, na kayo po ay sasagot. Kukuha po kayo ng 3 cards. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang sabi niya. Huwag kayo wayang kamay, sabay-sabay. Mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal. Ito tinatawag naming asal. Ang sa amin lang. Ang sa amin lang. Yes. I love that. 3? 3. Okay.
Yan. Yan. Ibibigay ko. Dito? Sa akin? Opo, kayo na po. Mamaya nyo pa po babasahin yung nasa likod. Ito pa lang po muna. Sige. Yan. Okay, yung unang tanong. Ano ang pinaka-valuable na natutunan mo about mental health recently? May natutunan ba ako recently? Ako, siguro, relate ko sa MMK episode. Grabe pala yung capacity ng human brain. Grabe pala yung strength ng isang tao. Pero hindi dahil malakas tayo or hindi dahil grabe yung capacity natin ay dapat sagarin natin yung mga tao. Dapat mag-iingatan natin yung isa't isa. Huwag natin gawin. Yun yung natutunan ko. Personal, musings. Okay. Ano naman pong sabi sa likod nyo ng barahan na yon? Mental health is as important as physical health. Wow. Hindi ito optional. Self-care is not selfish. Tama. Ang ganda ng self-care is not selfish. Pipicturean ko lang ito. Ayan. Kailangan ko matandaan. Ang ganda nun. Diba? Totoo naman. At very very relevant. Oo, pasok na pasok. Ang ganda ko pumili. Okay. Ito na. Next question. Ayoko. Charot. Oh my God! Ano kaya ang nabunot niya? Okay, kung may isang tao kang gustong pasalamatan ngayon, sino siya at bakit? Ma'am Shara, maraming salamat po sa pag-guest sa akin sa MMK. More personal. More personal. I wanna thank myself. Because I woke up early today. Hindi. Sino ba? Hindi. Papasalamat ko si Ate Tess na yung kasama recently. Ayan, si Ate Tess ang papasalamatan ko. Hindi, marami naman. Marami akong mga tao nakapalibot sa akin na gusto kong pasalamatan. Unang-una yung buong TFC Dubai team na inalagaan kami dalawa ni Ate Tess, ang babait. Mga kapamilya natin abroad, hindi na natin sila nakakamusta. Yung mga staff natin sa TFC, ang babait nilang lahat. At tawa lang kami ng tawa. Maraming salamat sa kanila. Mabuhay. Mabuhay kayo. For a long time. Yes. Dahil babalikan ko pa kayo nun. Okay, ang sagot sa likod. Ayan. Masarap sa pakiramdam yung nagpapasalamat ka. Minsan maliit na gestures na ganyan, malaking bagay sa iba at sa'yo din. Saan mo ba nabili to? Parang lahat magaganda yung yung sinasabi, di ba? Picturean ko rin. Okay, alam niyo mga kabay, sa mga nakikinig, magpasalamat na kayo. Di ba? Mag-message na kayo sa mga gusto niyong pasalamatan. Totoo. Pero bago ang lahat, may pangatlo pang tanong. Okay. Kung may isa kang ugali na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano ito? Naghihintay ako na mapuno ako bago ako magsalita. Tapos, pag dumadating na ako sa point na yun, na ako, parang pagod na ako. Nakaka-drain. Ayoko sana na ganun ako. Parang ugaling Taurus kasi yan. Yung titiisin mo lahat, sobrang haba ng pasensya. Pero once na dumating ka na talaga dun sa rurok, parang gusto mo na mag-give up. Gusto mo na naman umuwi. Ganun. Alam mo, umaabot ako dun. Buti na lang wala akong ganun. Biglang mabilis magalit. Pero ano yung sinasabi naman ng sa likod ng baraha? Change doesn't happen overnight, pero bawat maliit na effort mo, it counts. Ang ganda Taglish, ha? Pwede ba ito sa bookstore? Di ba parang sumikat din yung video mo na nagbe-British accent ka? Yeah. Wala for fun lang. Ayan, ako maraming salamat, Miss Bella. At Thank syempre, hindi pa natatapos ang lahat dito. Okay. Meron pa, there's more. Ayan. Okay. Dahil nga, nandito si Bella Padilla sa 92.3 FM Radio Manila. Nandito po ang aming boss. Ayan. OMG! Para may pa-surprise kay Miss Bella Padilla. OMG! Nakakaano naman to. Ay, thank you so much. Yan! Ay, naman ito. Si Miss Che. Ayan. Hi, Miss Che. Ang aming boss. Pretty naman. Thank you. Ilalagay ko po to sa vase. Thank you. Thank you so much, Miss Che Capis. Ayan. Kapag guesting talaga, ang daming bulaklak. Tapos pag uwi ko, linalagay ko sa vase. Ayan. Maganda yung bahay ko. Ayan, ano naman ang masasabi mo ngayon? Sa mga nanonood ngayon, meron bang gustong bati, mga nanonood ngayon sa YouTube? Ayan, baka magtampo sila bigla. Ayan, batiin kaya muna natin. Sige. Now, very light. Yung mga nanonood lang, Christine. Ayan, eto na. Ito si Janong Valenzuela. Shout out kay William Mortel at kay Daniel Yap. Hello, William and Daniel. Ayan. Ako, maraming salamat. Once again, abangan natin muli saan kanila i-follow. Ano po yung mga abangan nila sa'yo for upcoming projects? Yes, ayan. Siyempre, kung gusto nyo ako i-follow for updates, Instagram at Bella, B-E-L-A. TikTok, Bella
050390. Birthday ko po yan. Text niyo ako pag birthday ko para sumaya ako next year. Charot. Sige, babatiin. Ngayon pa lang, happy birthday, Bella! Thank you. Nakakaano po talaga, nakakaiyak po talaga. Hindi, pero seryoso, please watch. Seryoso na. Please watch MMK Traffic Story. Part 2 na po. Lalabas na po bukas. Please watch with caution. Medyo mabigat po yung episode. Bukas po yan, 8:30. Mapapanood nyo na po sa Kapamilya Online Live. A to Z. Babasahin ko ulit. Yun. All TV at Kapamilya Channel. 8:30 po yan ng gabi bukas, Sabado. Ayan, ako maraming salamat. Bago tayo magtapos, ngayon, with Bella Padilla, ano ba ang kanta or awit ng buhay mo ngayon? Pinlay nyo na yung balisong kanina nung papasok ako. Ramdam ko yung pagkastela ko nung pumasok ako dito. So dahil dyan, dahil linabas nyo na yung balisong, ilabas natin ang 214. Ayan, ako, eto na nga po. 214 o 241? Kahit alin dun sa Ayun, dalawa. 241. Teka nga, check ko. Pero anyways, eto na. I-play na natin ang awit ni Bella Padilla / Estella for today, ang 241. Maraming salamat. Once again, Bella Padilla in the house. Tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan, chikahan. Mamaya makakasama niyo pa rin dahil hanggang alas 5:30 pa tayo magkakasama. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 92.3 92.3 FM